sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. 5 kasunduan para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam nilagdaan sa huling araw o 2-day state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam. Hataw Balita. Pangulong Marcos inihayag na maganda pa rin ang relasyon nito kay Vice President Sara Duterte. Hataw Balita. Dating Senador Antonio Trillanes IV nanawagan kay VP Sara na mag-resign na bilang kalihim ng Department of Education. Hataw Balita. Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police hindi na umano kailangang isailalim pa sa loyalty check ang kanilang mga tauhan. Hataw Balita. Ang course at reporters ng SMNI bumiling ng temporary restraining order sa Korte Suprema laban sa kanilang indefinite suspension order. Hataw Balita. At ang paborito nating Wish 107.5 muling kinilala bilang most outstanding FM station sa ginanap na 6th Gawad La Sallaneta. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nilagdaan ng Pilipinas at Vietnam ang 5 kasunduan na layong palakasin ang kooperasyon at ugnayan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga pinirmahan ang Memorandum of Understanding o MOU sa Rice Trade Cooperation, Incident Prevention at Management sa South China Sea. Gayun din ang kooperasyon sa agrikultura at iba pang larangan. Nilagdan din ang MOU sa Maritime Cooperation sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard at Cultural Cooperation. Sa ilalim ng Rice Trade Agreement, magsusupply ang Vietnam ng bigas sa pamamagitan ng private sector sa Pilipinas na aabot sa 1.5 million hanggang 2 million metric tons ng bigas kada taon sa abot-kayang presyo. Ukol naman sa Incident Prevention sa South China Sea o SCS, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na isulong ang tiwala ng dalawang panig ukol sa maritime issues sa pamamagitan ng dialogo at kooperasyon. Sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Vietnamese President Vo Van Thuong, inilala ni PBBM ang Vietnam bilang strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN region at inaasahan ng Pangulo na lalo pang mapapalakas ang relasyon ng dalawang bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. While maritime cooperation is the foundation of our strategic partnership, our bilateral relations have spanned various areas of cooperation, such as defense, trade, agriculture, and culture, among others. As we continue to face new challenges, we are also presented with a vast number of opportunities for cooperation. Hataw Balita. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling maganda ang relasyon nito kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng mga isyung ibinabato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay PBBM, binigyang diin ng Pangulo na mananatili sa posisyon nito bilang kalihim ng Department of Education si VP Sara. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It's exactly the same because she hasn't said anything of that nature, and wala naman siyang sinasabi na ganyang klase, so hindi naman nagbabago. Hataw Balita. Humingi umano ng paumanhin si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng mga naging pahayag ng alkalde sa prayer rally sa Davao City noong linggo, January 28, laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa presidential sister, mismong ang alkalde ang lumapit sa kanya at nagsorry sa mga nasabi nito. Magugunitang pinagbibitiw ni Mayor Baste sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung walaan niya itong malasakit sa taong bayan. Nagpahayag din ito ng pagkadismaya kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos.
Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolusyon yung damdamin. Hataw Balita. Nilinaw ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na matagal nang hindi gumagamit ng fentanyl si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mensaheng ipinadala nito sa UNTB, sinabi ni Attorney Panelo na itinigil na ni Duterte ang paggamit ng pain reliever na may fentanyl bago pa ito maupo bilang presidente. Ayon pa kay Panelo, gumamit lamang ang dating Pangulo ng fentanyl batay sa prescription ng doktor matapos itong operahan noong siya pa ang mayor ng Davao City at ginamit lamang niya ito sa loob ng 2 buwan hanggang sa mawala ang nararanasang pananakit. Dagdag pa nito, maaaring magdulot ng stroke o pagkamatay ang sobrang paggamit ng fentanyl pero hindi anya nito maapektuhan ang mental capacity ng pasyente. Hataw Balita. Nananawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay Vice President Sara Duterte na magbitiw na sa pwesto bilang Secretary ng Department of Education o DepEd sa isang post ng dating senador sa social media platform na X. Kinwestiyon nito kung bakit nananatili pa rin bilang Education Secretary si BP Sara matapos anyang nangyaring kaguluhan noong Linggo, January 28 kung saan minura at ininsulto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tatay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte. Sa kanyang opisyal na pahayag kamakalawa January 29, sinabi naman ni BP Sara na hindi siya kailanman panghihinaan ng loob sa kabila ng lahat ng pangyayari at mananatiling tapat sa kanyang trabaho maliban na kung aalisin siya ni Pangulong Marcos sa pwesto. Hataw Balita. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue ukol sa isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi na niya alam ang estado ng mga panukala kung ito ba ay nananatiling opsyon para sa tiyatya o hindi. Sa panig ng punong ehekutibo, kinukonsultan na niya ang ukol sa charter change sa mga legal expert upang malinawan sa usapin at magkaroon ng magandang resolusyon. Ibinahagi naman ng Pangulo ang naging resulta ng kanyang mga isinagawang pagpupulong kasamang ilang mga mambabatas kaugnay ng charter change. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have been in continuous discussion with both houses in the recent days. In fact, before I left, I met with our legal luminaries and tried to find a way. Dahil naman ang habol ko talaga dyan are the economic provisions that I have been talking about this for many years already. So napupunta sa ibang usapan at nagagamit na pampolitika itong issue na ito. So I have asked the leaders of both houses and again some of the best constitutional minds that we have in the Philippines to come up with a simpler solution that does not cause so much controversy. Hataw Balita. Inigyang diin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na hindi na nila kailangang isailalim pa sa loyalty check ang kanilang mga tauhan. Kasunod ito ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pulis at militar na kumilos laban sa People's Initiative at ipagtanggol ang konstitusyon. Nananatiling tapat anya sa konstitusyon at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong hanay ng AFP at PNP. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, hindi nakikisawsaw sa politika ang mga pulis. Nakatutok lang anya sila sa trabaho para sa peace and order ng bansa. Habang ang AFP naman sinabing profesional at non-partisan ang kanilang hanay. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo at AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
Ang PNP remain as a solid organization behind our Chief PNP, behind this administration, sir. Palagi pong pinapaalala ng ating Chief PNP na dapat laging isa puso at isa isip ng ating mga pulis na dapat alam natin yung ating mandato. Ang ating mandato ay to enforce the law at respect the rule of law. At yan pa rin po yung gagawin po ng inyong pambansang pulisya po. We remain and we continue to be serving po the Constitution. So we'll be continuing to have our focus in terms of yung ating mission po, no, to end our local terrorist insurgency problem and transition ultimately to territorial defense. Hataw Balita. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na wala sa kanilang radar ukol sa lumabas umano na manifesto laban sa panukalang People's Initiative para sa Charter Change. Ito ang kanilang sagot nang tanungin ang mga ito tungkol sa kumakalat na usapin kontra PI ng ilang retiradong opisyal ng AFP at PNP. Gayunman, inamin ng AFP na ini-activate nila ang kanilang counterintelligence group na may mandatong habuli ng mga sundalong mag-aaklas laban sa gobyerno. Muling naungkat ang loyalty check sa hanay ng pulis at militar matapos ang panawagan ni dating Pangulong Duterte sa pulis at sundalo na gumawa ng aksyon laban sa isinusulong na People's Initiative ng administrasyon. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Pajardo at AFP Spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. So kakapatan po nila yan at nire-respeto po natin. Ang lagi lang nating ipinapakiusap ay wag na po na sana lang idamay pa yung mga nasa aktibo pang serbisyo, and we respect their rights and democratic space po. Pwede po nating ibigay sa kanila yan, but it does not mean that this is the sentiment of the active police officers, particularly in the PNP po. We would be speaking in behalf of the Armed Forces of the Philippines. So as to the side of outside entities, sir, we cannot comment on that, sir. Yung sa mandate po nila is counter-sabotage, counter-espionage. So whatever it is po that is deemed necessary to fulfill their mission, they will be performing such. Hataw Balita. Dumulog kahapon January 30 sa Korte Suprema ang mga angkor at reporter ng Sunshine Media Network International o SMNI. Pinangunahan sila ni dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na kabilang sa mga angkor ng Broadcast Network. Nagahin sila ng petition for certiorari and prohibition at humihiling na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang kataas-taasang hukuman laban sa indefinite suspension order na ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC sa istasyon. Umbabuso umano sa kapangyarihan ng NTC at sinabing walang jurisdiksyon ang ahensya sa paglalabas ng dalawang kautusan. Anila malinaw na paglabag ito sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ng SMNI anchors na sina Attorney Harry Roque at Jade Calabroso. Humihingi sa ating kataas-taasang hukuman na ideklara na walang bisa ang order ng National Telecommunications Commission na ipasailalim ang SMNI sa indefinite suspension. Ihinto muna itong indefinite suspension sa aming himpilan, sa aming network. Kami po ay apektado rin. No? Hindi lamang kami na mga empleyado, bagkos pati na rin yung mga pamilyang binubuhay namin. Hataw Balita. Sa iba pang balita, iniulat ngayon ng Department of Health na bumababa ng mga kaso ng influenza-like illnesses sa buong bansa. Base sa pinakabagong datos ng Health Department, bumaba na ng nasa 15% ang mga kaso ng sakit na kahalintulad ng trangkaso sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo sa pagpasok ng taong 2024. Nakapagtala ang ahensya ng nasa 6,266 na kaso kumpara sa 7,356 na kaso na iniulat 2 linggo na ang nakakaraan. Mabot naman sa 4,279 ang bilang ng mga naitalang kaso ng sakit
na katulad ng influenza para sa taong 2024. Ang sakit na katulad ng influenza-like illnesses ay isang syndrome kinabibilangan ng lagnat at mga sintomas sa respiratory. Ayon sa DOH, ang pinakakaraniwang sanhi ng ILI sa bansa ay ang influenza, ang SARS-CoV-2 o ang virus na responsable sa COVID-19 at ang human rhinovirus. Noong nakarang taon, umabot sa 193,148 ang influenza-like illnesses na naitala sa bansa. Hataw Balita. Nakapagtala ang Department of Agriculture o DA ng pinakamataas na aning palay sa kasaysayan ng bansa noong nakarang taon. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na umabot sa 1.5% ang itinaas ng dami ng mga inaning palay kumpara noong nakaraang taong 2022 na mayroong 19.76 million metric tons na palay output. Batay sa Tanang Department of Agriculture o DA, nasa 20.06 million metric tons ang produksyon ng palay noong nakaraang taong 2023. Ito na ani ang pinakamataas na dami ng inaning palay sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng ahensya na patuloy na pataasin pa ang rice harvest volume ngayong taon. Subalit isa itong hamon sa larangan ng agrikultura, bunsod ng water shortage na inaasang mararanasan dahil sa pagtama ng El Nino sa bansa. Sa naitalang inaning palay, katumbas ito ng 13.2 million metric tons ng bigas, kung saan ang nasabing bilang ay makasasapat para mabawasan ang importasyon ng palay sa bansa. Naabot na lamang ng 3.5 million metric tons kaysa 3.8 million metric tons na dami noong 2022. Una nang sinabi ng kagawaran na ang konsumo ng bigas ay tinatayang umaabot sa 13.5 million metric tons. Subalit para sa kailangan na 50-day buffer stock ng bansa, karagdagang 1.85 million metriko tonelada ng supply ng bigas ang nararapat na anihin. Tinatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DA na gawing makabago na ang agrikultura upang madagdagan ang produksyon ng pagkain, partikular na ang palay, upang matiyak ang food security at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Ipinapakita ng pinakabagong datos ng PSA na ang agrikultura at sektor ng pangisdaan ay nananatiling matatag kahit pa maraming pagsubok noong nakaraang taong 2023, kung saan umabot na gawa pa nitong magkaroon ng 0.7% growth sa production value. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Patuloy ang panghihikayat ngayon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mga operator at transport cooperative sa Central Luzon sa natitira pang mahigit sa 4,000 mga jeepney driver sa rehiyon na mag-comply na sa franchise consolidation. Nais ding tutukan ng LTFRB kung bakit zero o wala pa rin nagpapakonsolidate sa lalawigan. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Naglaan pa ng malaking pataan ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa nasa 4,000 jeepney drivers sa gitnang Luzon na hindi pa rin nagko-comply sa franchise consolidation ng ahensya. As of January 29, 2024, umabot na sa 78.26% o halos 50,000 ang total consolidation rate sa Region 3. Paliwanag ng LTFRB, pwede pa silang humabol hanggang April 30 para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng gobyerno. Sa press conference ng LTFRB sa San Fernando, Pampanga, kasama ang mga transport cooperative ng Gitnang Luzon kahapon, January 30. Pinaliwanag ng pamunuan ng LTFRB ang kaibahan ng modern jeepney kumpara sa tradisyonal, pati na ang mga benepisyo na matatanggap ng PUV drivers kapag sumapi sila sa transport cooperative.
Ang kagandahan po kasi ng kooperatiba, si Co-op na po magmamanage sa mga unit nila sa modern. Hindi kagaya po ng individual. Kapag nasiraan po yan, kanya-kanya ng gawa. Yung boundary mo, kulang pa doon sa pagpagawa pag nasiraan. Hindi po katulad nung sa modern na. Si kooperatiba na po ang pagpapagawa. Hindi na rin po sa kanila yung sa individual. Sila na po, hindi po sila yung magpaparehistro. Si kooperatiba na rin po basta modern. Social benefits ang natatanggap ng ating mga empleyado ngayon. Minsan may mga incentives po araw-araw pagka sumobra sila sa kanilang kinita. Yung dating driver namin, boundary system sila. No? Pag hindi sila lumabas, wala silang sweldo, walang natatanggap. No? Pero ngayon, ang status nila, nung niyakap po namin ng PUB Modernization Program, ay salary basis na po sila. Dagdag pa ng ilang transport cooperative at LTFRB, hindi sila naniniwalang walang pambayad sa consolidation ang mga driver ng jeep dahil kung gugustuhin umano talaga nila ay meron silang maipambabayad. Yung mga driver na hindi daw makakabayad, which is common ngayon, hindi makakabayad. Bakit po hindi makakabayad? Ano po? Bakit kami nakabayad? Kung individual po talaga, hindi ka makakabayad. Kasi pagka nagkaroon po ng problema yung unit mo, wala kang pangayuda. Hindi po kagaya ang kooperatiba, sama-sama, kaya nga pinipilit po ng gobyerno natin magkaroon ng consolidation para yung mga miyembro magtulong-tulong. Samantala, sa datos naman ng LTFRB, nananatiling zero o wala pang mga operator o pampasaherong jeep sa probinsya ng Aurora ang nagko-comply sa franchise consolidation. Sa Aurora po kasi ang mga ruta po dyan, inter-provincial. So, hindi siya traversing within the province lang. Pero, actually, marami po sa Aurora ngayon, tricycles. And kaya po, pinagawa po namin sila rin ng LPTRP. So, ongoing din po yung pagpasa ng LPTRP. In fact, may routes po dyan na na-open for jeepney route. Opo. Kaya lang PhilCab po yung denomination. So, I think pwede po namin siyang i-reopen anytime. Nilinaw naman ng LTFRB na hindi naman aalisin ang lumang jeep kung papalitan lamang ito ng bago. Anya, 1910 pa umano nang magpasimulang gumamit ng traditional jeep sa bansa. Samantala, nakahanda namang tumulong ang LTFRB sa mga jeepney driver para alalayan ang mga driver sa consolidation. Sa lahat ng ating mga transportasyon na hindi pa po nakapag-consolidate o hindi pa po nila na nalalaman itong kagandahan ng ating programa, sana ay matahuan po kayo. Sa tingin ko wala pong madi-displace na driver. Kasi po sa isang unit tatakbuhin ng 24 hours, no? So meron pong driver sa isang unit na 2 o 3. So wala pong madi-displace na driver at pwede po yung mga driver na di na nagpa-consolidate yung kanilang operator, pumunta po doon sa mga cooperative na nag-hire po, no? Tumatanggap pa po ng driver. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Umaasa ang Bureau of Corrections na makapagpapalaya sila ng nasa 5 hanggang 10,000 persons deprived of liberty o PDL na may nagawang heinous crimes o karumal-dumal na krimen sakaling manalo ang kanilang apela sa Korte Suprema patungkol sa Good Conduct Time Allowance. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Patuloy pang iniintay ng Bureau of Corrections sa Bucor ang desisyon ng kataas-taasang hukuman kung makakasali na sa Good Conduct Time Allowance o GCTA ang mga persons deprived of liberty o PDL na nakagawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen. Ayon sa Bucor, sakaling maisama na sa GCTA ang mga ito, tinatayang nasa 5 hanggang 10,000 PDL ang inaasahang makakalaya. May nag-ruling na simula ngayon yung heinous crime hindi na pwedeng mabigyan ng GCTA. Ngayon, may nag-decide naman na
judge na sabi niya hindi, pwede pa rin mabigyan ang nakagawa ng heinous crime ng GCTA. Pag nanalo yung appeal na yon, maraming mapapalaya. Umaasa naman ng Bucor na magkakaroon na ng resulta ang pagtalakay sa GCTA upang mapalaya na ang libu-libong mga bilanggo. Kasi yung iba pwede na magpaparol eh. So, mag-a-average yan. Yung mga iba dyan, sentence served na kagad pag naibigay yung GCTA nila. Sa amin lang, marami pong pending na papel. Marami pong kriminal na kailangan i-prosecute. At mga inmate natin, marami po tayo plano para sa kanila. So yun po, we will stick to our plan. We will do the work that we have to do. Samantala nitong Martes, January 30, mayroong mga bilanggo mula sa National Bilibid Prisons o NBP at iba pang mga piitan ang pinalaya matapos na maipagsilbi ang kanilang hatol. Sa tala ng Bucor, aabot na sa halos 20,000 na mga PDL na napalaya mula November 2022 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang nga sa mga napalaya ay sina alias Vic at alias JR na kapwa senior citizen na. Masaya po. Hindi na mauulit yung mga nagawa naming kasalanan po. Sa paglaya ko, maano na po ako. Maigi na po. Kasi gusto ko rin ng makalaya para makita ko yung mga pamilya ko, lalo na po ang mga apo, para makumpleto kong pamilya ko ulit. Bahagi pa rin ng pagpapalaya ng mga PDL sa target ng pamahalaan na ma-decongest sa mga bilangguan para sa mas maayos na pagtrato sa mga nasa piitan, alinsunod sa United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, Hoba Hataw. Hataw Balita. Muling kinilala ang Wish 107.5 bilang most outstanding FM station sa ginanap na 6th Gawad Lasal Llaneta. Bukod sa kakaibang konsepto ng FM station para lalo pang ibandila ang original Filipino music o OPM, nagsisilbi ring inspirasyon at daan ang Wish 107.5 para maibsan ang hirap ng mga estudyante sa kanilang mga aralin sa pamamagitan ng mga musikang ibinabahagi ng istasyon. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita. The winner is none other than Wish 107.5. Sa ika-6 na pagkakataon, muling ginawaran ng pagkilala ang Wish 107.5 bilang most outstanding FM station sa 6th Gawad Lasal Llaneta ng De La Salle Araneta University. Ito ay dahil sa natatanging konsepto ng estasyon na lalo pang binigyang buhay at itinanyag ang husay ng original Filipino music o OPM na sumasalamin sa kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. Sobrang nakakataba ng puso and truly inspiring kasi mga students yung bumoto sa Wish 107.5 as the best FM radio station of the year. Inspirasyon namin sila para mas pagbutihin pa yung craft namin. Siguro ramdam nila na yung Wish 107.5 para talaga sa tao. Kasi yung mga charity na tinutulungan, yung mga Wish Music Awards na hindi lang awards night, kundi mga charity rin yung tinutulungan. Kaya ramdam nila yung pagmamahal ng Wish rin. Platform ng OPM ang Wish Pass. So marami pa tayong i-discover ng mga raw talents na mag-shine pa, hindi lang dito, internationally na. Layunin ng award-giving body na bigyang parangal ang mga natatangi, mahuhusay at influential communicators sa larangan ng media na nagsisilbing inspirasyon at mabuting ehemplo sa mga kabataan ngayon. Kailangan kasi ng De La Salle Araneta University ng para mga inspiring idols. Kaya namin ito ginagawa taon-taon para malaman nila kung sino ang dapat nilang idolohin. Pinaka number one reason namin is not just for our students but also for the awardees para maramdaman nila that they are the best among the rest. Actually, ang Wish ay malapit na maging Hall of Famer. So, konting steps na lang ay nandun na tayo sa Hall of Fame Award. Karamihan ng mga kabataan natin ngayon ay nasa social media na. The effort that Wish FM pours into creating contents that are of quality are really outstanding. Mismong ang mga estudyante, guro at alumni ng universidad ang mga namili at bumoto online para sa mga nominado at tatanggap ng parangal. Ayon kay Sheila Cabinog, ang head ng Gawad Lasal Llaneta, malaking bagay din ang musikang ibinabahagi ng istasyon dahil naiibsan ang hirap ng mga estudyante
sa kanilang mga aralin sa pakikinig nila sa FM station. Ang musika talaga ay hindi lang parte ng buhay. Sabi nga nila, music is life. So talagang sa Wish FM nila, nakukuha ang buhay na yon sa hirap ng academics nila, sa pakikinig nila sa Wish FM, kahit papaano naiibsan ang mga hirap na dinaranas nila sa kanilang mga aralin dito sa paaralan. Bukod sa parangal na natanggap ng istasyon, nominado naman ang Wish 1075 DJs bilang Most Outstanding Female and Male Digital Radio Broadcaster. Ang Wish 1075 ang natatanging FM station on wheels na naglilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa Estados Unidos, kung saan itinatampok ang mga Filipino artists at maging international singers, at nagiging platform para makilala ang mga undiscovered gems sa larangan ng musika. Higit sa lahat, ang Wish 1075 ay hindi lamang nakasentro sa musika, dahil kaakibat din sa adhikain ng istasyon ang paggawa ng mabuti. Samantala, ilang programa naman sa UNTV ang mga nominado sa iba't ibang kategorya ng 6 Gawad La Sayaneta. Nominado ang Good Morning Kuya bilang Most Outstanding Morning Show at ang GMK Host bilang Most Outstanding Morning Show Hosts. Ang UNTV Radio bilang Most Outstanding Radio Station. Nominado din ang Get It Straight with Daniel Razon bilang Most Outstanding Current Affairs Talk Show at si Kuya Daniel Razon bilang Most Outstanding Current Affairs Talk Show Hosts. Patuloy na magsisikap ang UNTV na magamit ang plataforma nito sa media para sa kapakanan ng mga kabataan at sa pagbibigay serbisyo publiko. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita. Oras alas 5:38 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Tinatayang nasa mahigit 432,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha ng mga otoridad sa isinagawang drug operation sa Jesse Robredo Boulevard sa Barangay Espinosa, Masbate City nitong Lunes, January 29. Naaresto ang suspect na kinilalang si alias Renz ng mga kawani ng Masbate City Police Station at nakuha sa kanyang tinatayang nasa 63.32 na gramo ng illegal na droga. Ikinikonsidera ang suspect na isa sa mga high value individual sa illegal na droga sa lugar. Samantala, nasa pangangalaga na ng Masbate City Police ang suspect at mga ebidensya kung saan maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hataw Balita. Dalawang lalaki ang isinugod sa ospital matapos na aksidenteng makuryente sa Magsaysay Street, Zone 10, Talisay City, Negros Occidental, bandang alas 4:45 ng hapon nitong Martes, January 30. Ayon sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDR-RMO, dumikit sa live wire ang itinatayong street light ng dalawang contract worker. Posible umanong malakas ang boltahe ng kuryente dahil mainline ito ng electric cooperative. Nagtamo ng first degree burn sa kamay at ulo ang dalawa at kasalukuyan namang nagpapagaling sa ospital sa Bacolod City. Hataw Balita. Kawalan ng perang pambayad ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapang magparehistro at magpa-consolidate ng prangkisa ang ilang jeepney driver sa Bulacan. Halos 20,000 na ang nagpapa-consolidate ngayon sa Bulacan Federation Jeepney Operators Drivers Association, pero ang hiling nila sa LTFRB na pag-aralan din ang mga dapat gawin para pakinabangan nila ang luma nilang jeep para hindi ito masayang. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Isa si Mang Rene Rosero sa mga jeepney drivers sa Bulacan na hindi pa rin kasama sa modern consolidation ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Anya, wala siyang perang pambayad para sa franchise consolidation at pagpaparehistro ng sasakyan, lalo't aabutin ito ng nasa 20,000 piso.
Dagdag pa nito, sang-ayon naman umano siya sa jeepney modernization pero ayaw lang niya ay tuluyang palitan ang disenyo ng traditional jeep. Yung mga palitan lang yung engine ng Euro 5, Euro 4 para walang usok. Pero yung body, mukha, pwede namang i-level up. Yung pinto nasa gilid, tapos mataas para nakakatayo yung pasahero. Pwede naman, pero yung mukha, nandun pa rin dapat. Ayon naman sa pamunuan ng Baliwag Malinta Transport Service Cooperative o BMTSC, nasa 50 na sa mga jeepney driver nila ang nakapagparehistro sa co-op. Pero ang malaking tanong nila sa LTFRB, dapat linawin sa kanila kung papaano na ang gagawin nila sa mga traditional jeep kung tuluyan na silang lilipat sa modern jeepney na nasa ilalim ng co-op. Doon sa mga sasakyan na papalitan in case na maging modern na po, gusto po nila private. Magagamit pa rin po, di po ba? Nawala po ba yung dahilan kung bakit tayo magmo-modern? Nasolusyonan po ba yung problema ng pagiging mausok ng isang traditional jeep? So sa akin, in my case-to-case basis nga po, may negative and positive advantage and disadvantage. So sana po mapag-aralan ng ating gobyerno to. Sa tala naman ng Bulacan Federation Jeepney Operators and Drivers Association o BFJODA, naghahabol sila ngayon para sa iba pang hindi nagpaparehistro. Anya, nasa 90% o 15,000 jeepney driver na sa Bulacan ang nakapagpa-consolidate sa LTFRB. Nasa mahigit 1,000 pa anya ang kanilang hinihintay para tuluyan itong makumpleto. Kasama rito ang ayaw magpa-consolidate ng grupong Piston at Manibela sa Bulacan. Nag-aabol sila, iba sila. Nag-aabol na nagpa-additional. Yan pa rin ang tawag sa akin. Humabol sila sir na gusto rin. Willing sila sir mag-consolidate. Samantala, sa lahat naman ng mga jeepney driver na gustong sumapi sa BFJODA, nakahanda silang tanggapin ang mga interesado. Ang kailangan lang ay sumapi sila sa Guni Cooperative para mag-guide sila sa requirements at pagpaparehistro sa consolidation. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Pinangunahan ng pamahalaang pandalawigan ng Cagayan ang 2 araw na pagsasanay sa pagpapalipad ng drone. Sinimulan kahapon ang 2 araw na drone operation training sa Commissary Building, Capitol Complex, Tuguegarao City. Katuwang ng Cagayan Provincial Information Office ang DJI Philippines at Sky Pixel 18 na pangunahing kumpanya ng mga drone sa bansa, kasama ang dating Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP employee. Layo ng nasabing aktibidad na sanayin ang mga kalahok sa paggamit at pagpapalipad ng drone na magagamit sa panahon ng kalamidad, mga espesyal at malalaking okasyon, mga kaganapan at makatutulong sa paghahanap ng mga nawawalang individual sa panahon ng mga aksidente. Nilahukan ng 2 araw na pagsasanay ng mga miyembro ng Philippine Army, Philippine National Police, Marines, mga uniformed personnel, rescuers, at iba't ibang kawani sa mga departamento ng Kapitolyo ng Cagayan. Tinalakay din sa aktibidad ang mga usapin hinggil sa basic and advanced drone operation, Philippine Airspace Regulations, local or LGU regulations at iba pang mga paksa kaugnay rito. Hataw Balita. 2 Bisayan Leopard na kuting o mas kilala sa tawag na maral ang natagpuan at na-rescue ng mga magsasaka sa Hacienda Gusa, Barangay Matabang, Talisay City, Negros Occidental nitong Lunes, January 29. Ang Bisayan Leopard Cat ay tinuturing na endemic o matatagpuan lamang sa bansang Pilipinas at Japan. Matatagpuan lamang ang ilan sa mga wild cat na ito sa mga kabundukan ng Negros, Cebu at Panay, ngunit malapit na ring maubos ang lahi nito dahil sa kawalan ng tirahan. Itinurn over na ng Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDR-RMO sa City Environment and Natural Resources ang mga nasabing leopard cat. Hataw Balita. Nakakatanggap ng tig 5,000 piso ang nasa 557 mga estudyante sa kolehiyo sa Albay. Ang educational assistance na ito ay nagmula
sa lokal na pamahalaan ng probinsya ng Albay. Layo nito na matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pangangailangan sa kanilang pagpasok sa paaralan. Ayon sa Albay Local Government Unit, isang mahalagang bagay para sa kanilang edukasyon at hindi dapat na maging rason ang kahirapan para hindi pagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral. Hataw Balita. Patuloy na sinisikap ng Philippine Statistics Authority o PSA na makipag-ugnayan sa lahat ng mga kwalipikadong hindi rehistradong mamamayan sa malalayong lugar upang magparehistro sa pamamagitan ng PhilSys on Wheels. Ang PhilSys on Wheels ay isang mobile registration service na naglalayong dalhin ang mga benepisyo ng PhilSys ng direkta sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, nasa 130 na residente sa lalawigan ang matagumpay na nairehistro sa PhilSys kamakailan kasama na ang mga senior citizen. Na-validate ang demograpikong impormasyon sa pamamagitan ng kanilang mga supporting documents at ang biometric na impormasyon tulad ng iris at fingerprint scan. Noong January 24, matagumpay na nairehistro ng PSA Mountain Province ang 109,115 sa pamamagitan ng iba't ibang pagsisikap sa pagpaparehistro. Samantala, ang mga PhilSys registrant na may mga peeled off na PhilID ay maaaring humiling ng kapalit. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsagot sa request form at pagsuko ng PhilID na may naka-peel off na larawan sa alinmang PhilSys Registration Center. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan dito sa bahagi ng Luzon at Visayas kung saan dala pa rin ito yung malamig na panahon lalong-lalo na sa madaling araw at mayroon pa rin tayong tsansa ng mga may hinang pagulan or pag-ambon na dulot nga ng amihan. Samantala, yung low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo at pumasok sa loob ng PAR. Ngunit yung trough or extension nito ay patuloy pa rin nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga may hinang pagulan or pag-ambon ng mararanasan dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, dulot yan ng amihan. Samantala, patuloy nga po magiging maaliwalas yung panahon dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon at patuloy din po magiging bahagyang malamig yung mararanasan natin ng na panahon na dulot po ng amihan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 21 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang bahagi ng Northern Samar ay makakaranas din ng maulap na kalangitan at mga may hinang pagulan or pagambon na dulot ng amihan. Samantala, ang Western Visayas maging ang Palawan ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din yung kalangitan at meron pa rin pong posibilidad ng mga isolated na mga may hinang pagulan or pagambon na dulot pa rin po yan ng Northeast Monsoon o amihan. Samantala, dito naman sa area ng Central Visayas, nalalabing bahagi pa ng Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region ay patuloy pong makakaranas dyan ng maulan na panahon or magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng trough ng low pressure area. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay meron tayong mga posibilidad pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng trough ng LPA at ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 28 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 26 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ng amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa eastern seaboards yan ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan mapanganib pa rin yung pagpalaot para sa ating mga kababayan mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:25 ng umaga at lulubog mamayang 5:54 ng hapon.
At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Mas maraming obstacle course racing athlete ang lumahok sa ikalawang yugto ng Titans at KD Rock sa Orani, Bataan noong linggo. Pati mga national athlete ay nakibahagi rin sa mas exciting at challenging na mga obstacles. Si Ryan Lacanlale, humahataw. Hataw Balita. Obstacle kasi maganda kasi siya sa sa pangkalahatang sports. Kaya sa mga bata na siyempre ngayon yung mga bata sa gadget dapat subukan nila yung obstacle. Nakaka-enjoy yung paglalaro ng obstacle. Promise. Sa panahon ngayon na maunlad na ang kaalaman at teknolohiya kung saan ang mga tao ay lulong sa mga gadget, laptop, cellphone, tablet at iba pa. Kaya halos wala ng panahon sa pag-iensayo ang marami nating kababayan. Dagdag pa ang tukso sa samot-saring pagkain na mabilis magpadagdag ng timbang. Ayon sa pag-aaral ng National Nutrition Council, nitong nakaraang taon, nasa mahigit 27 million Pilipino ang obese at overweight. Ang mga may ganitong kondisyon ng katawan ay mas mataas ang posibilidad na makapag-develop ng sakit gaya ng diabetes, cardiovascular diseases at mga chronic disease. Kaya namang tamang-tama ang unti-unting lumalagong sports ngayon sa bansa, ang obstacle course racing. Unang-una yon, nagkakaroon tayo ng commitment. Pangalawa, nagiging fit and healthy tayo. Yan, dapat maging commitment lahat ng tao kasi maraming aspeto ang buhay. Meron tayo spiritual life, physical health, mental health, relationship health. So lahat ng mga bagay na yan, dapat binabalance natin. And this race will go to the physical fitness and especially sa mental health. Isinagawa ang ikalawang yugto ng Titans at KD Rock sa Orani, Bataan, kung saan mas maraming sumama sa kompetisyon. Mas pinahaba at mas challenging din ang mga obstacle ngayon na nasa loob ng 7-kilometer trail. So, marami po itong mga uphill, no? Tapos may bago tayong 2 kilometer na hindi nila inaasahan na super bago po ngayon. Hindi nila to nadaanan nung nakaraang mga races natin. So, ayun, siguro dun sila nahirapan kahit yung mga elite natin. So, na-interview natin si Coach Jeff. Sabi niya, napakahirap daw nung trail natin ngayon. Dito masusubukan ang lakas ng katawan, tibay ng kalooban, stamina at diskarte kung paano malalagpasan ang 23 obstacle course na ito. Kabilang sa mga sumabak sa Titans at KD Rock ngayong taon ang ilang mga national athlete na pambato ng Pilipinas sa ibang bansa. Gaya ni Coach Jeffrey Rehinio ng national team na sumabak na sa ilang international competition sa ibang bansa. Ang 2022 World Champion sa Altitude OCR na isinagawa sa Mount Everest na si Staff Sergeant Andrico Mahilom. Ang tinaguriang blind runner na si Mark Joseph Aga Kasidsid at iba pang miyembro ng OCR Adaptive Team. Bagamat mas mahirap ang ganitong uri ng sports kung tutuusin, lalo na sa mga para-athlete na may mga kapansanan gaya ng visually impaired, amputated at iba pa. Pero kapag nakakapag-inspire sila ng kapwa, ay may kakaibang sayang nararamdaman. Mahirap siya pero at the same time po fulfilling kasi yun nga po, sa mga katulad naming persons with disabilities, well, gusto po namin patunayan sa community na yung mga kaya ng able, kaya din namin. Sa mga nakakasabay mo mga running, ikaw yung inspirasyon namin. Para bang lahat ng bully na naranasan mo ng bata ay mas nagbunga.
Hindi rin kasi biro lalo na sa mga visually impaired ang ganitong obstacle and trail sports dahil kailangang maging familiar sa mga obstacles. Kailangan nila ng guide. Mahalaga para sa kanila ang vocal communication at motivation ng bawat isa para makarating sa finish line. Inspirasyon para sa marami ang ating mga kababayang para-athletes dahil sa kabila ng kanilang mga kapansanan ay kaya nila ang sports na ito na hindi kaya ng iba. Dito sa Titans at KD Rock, hindi ito puro kompetisyon, kundi target nito na magkaroon ng OCR community na matapos mo ang mga course ng masaya, sa kabila ng pagod ay magkaroon ka ng mga bagong kaibigan na tutulong sa'yo sa gitna ng challenges na pinagdadaanan mo. Super enjoying lahat ng trail, lahat ng tao, parang palabati sila eh. Like, ma'am, kaya nyo yan, malapit na. Yun yung nakaka-enjoy doon, nakakapag-cheer up sila. Like this Titan KD Rock race, masasabi ko this is a world-class race. The terrain, the location, at saka yung mga obstacle, world-class po ito. Kaya ini-invite ko kung may mga pangarap kayo na mga race sa ibang bansa, mag-train kayo sa mga ganitong local races at saka tangkilikin natin yung sarili natin. Ginawa po namin dahil gusto namin and masaya kami. So nung nasa gitna po kami, panay-sigaw po kami dun eh. Kahit ngayon po, parang kung makikita nyo po, medyo malat na po kami. So yun po, in-enjoy lang po namin yung buong event po. Muling nagkampiyon si Coach Jeffrey sa elite category kung saan natapos niya ang 7 kilometers na obstacle course sa loob ng 41 minuto. Naging pukpukan ang labanan nila ng kanyang kasama sa national team na si Staff Sergeant Andrico Mahilum, kung saan lumamang lamang si Coach Jeff ng ilang segundo sa huling bahagi ng trail. Champion naman si Marilyn Avila sa Team Army ng Elite Women's. Nanguna naman si Renson Embradura para sa Adaptive Team. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Ayun, at day 3 na po tayo sa nagpapatuloy po na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 17, talatang 27. Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman, at siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong maga ng Miyerkules, ika-31 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.